estatwa ni Mariang Makiling dito sa Calamba, Bulag. Malapit po ito sa SM. Ang rebulto ni Mariang Makiling. Hello sir. Wala pong entrance fee dito? Dito lang. Okay na pa. Salamat po sir. So papasukin po natin. Ito ang Batang Rizal, Richard Rizal Bahay Kubo. So ayun po dun sa kasaysayan, nakita natin agad ito. Ayan. Ayan. Ito po yung balon dati nila. Nakita natin sa kasaysayan. Wala na lang tubig. Siguro sa sobrang katandaan na yan. Yan po ang tinupanan nila ng tubig ng araw. Ayan. Childish Rizal Bahay Kubo. So walang detalyado kung saan nakalagay yung kanilang mga alagang hayop noon. Pero nakalagay dito, Batang Rizal, Child Rizal Bahay Kubo. So ayan. Ayan. Ayan ang schedule ng Museo ni Jose Rizal. So papasok po tayo. Ayan, ito po yung Karwahi Tawagi Kueles. Ito po ang entrada. Ayan, ganda. Pasukan ng entrance. So, sa entrada pa lang makikita natin donation no entrance fee. Ayan. So, ayan. So ito yung isa sa mga tula na ginawa ni Jose Rizal. Ayan. Ilaw kang sa langit nang galing ang sinag. Ayan. Pinatay ng sama lalo pang nagdinas. Bukang dinurog ng lupit sa palad. Lalo pang nabuo matapos mabasag. Buti kang matapos pasaimat sukat, lalo pang bumuti ng walang katulad. Simon A. Mercado ang pagkamanunumpos ni Rizal, 1961. So, saan ba ako papasok? Ayan. So, makikita po natin dito yung talaan ng pamilya ni Jose Rizal. Ayan. Sa kapwa-panig ina na kanyang sinulat, Kalakipanta. Taon ng kapanganakan ng mga kapatid. Nandiyan po kanyang mga kapatid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ayan. At yung mga pamilya niya, ayan po yung mga pangalan. Ayan. At dito po sa dakong dulo, kung matitingnan po natin, ayan. Ito si Jose Rizal na nakakabanaga ako ng bahagyang liwanag at naniniwala. Ayan. Ito yung kung saan ay nagsusulat siya. So at ito naman po kung saan ay kasama niya ang kanyang nanay. Nakilala mo, sabi ng aking ina habang pinatutulog ako, huwag mong tulad-tularan ang munting gamo-gamo at huwag magiging sulit. Masusunog kang katulad niya. Naging mahalaga kalisap ang mga gamo-gamo pagsalita. Manurunong, magbabala at payo tulad ng aking ina. Ang ningas ay naging mas maganda. Marikit at kapit-at. Ayan po yung panahon na tinuturuan si Jose Rizal ng kanyang ina na si Teodora Alonso Realonda Mercado. Ayan. Ito po yung silid nila nung araw. Ayan, makikita mo yung pinaka-original. So, bali ito po ay renovation na. Maaaring may mga pagbabago na dahil nga noong 1950s ay nirenovate ito sa pamamagitan ng isang architect na si Napken. Ayan.
Ayan, ito naman po yung mga alaalang ang talaang angkan ng pamilya. Yan. Makikita po natin dyan lahat ng mga angkan po yung nakalagay dyan. Yan. Pinagmula ng angkan niya at yung kanyang mga kapatid. Yan. Ni Jose Rizal. Yan po ang talaan at angkan ng mga Rizal. Ayon sa nakikita po natin pagkakatala. Ayan, dito naman po ay ilang bayan. Ayan. So, ito naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ang mga mag-anak ni Rizal, ayan. Ayan. So, makikita po natin yan. Si Rizal, ayan. Ayan. Ayan po, si Soledad, ayan. Ito naman po si Trinidad, ayan. Ito po si, ang labo na ng mata ko. Ito naman si Concepcion, ayan. 1862 to 1865. So, labo na ng pangalan, hindi mabasa yung iba. Si Lucia, ayan. Si Empia. So, yung iba walang mga pangalan. Ito po yung mga angkan nila. Ayan. Ito yung pagkakatranscript ni Rizal ng System Baptismal Record. Na yun dito ay certified na siya ay binautismuhan sa Parish Church of the Town of Calamba, na rito ang kanyang signature at nagpapatunay na siya ay on the 28th of September 1862 are found and the file of baptism. Page emerged according to declaration of competent and sword witness Datose. Yan. Yan po yung mga patunay na kanyang baptismal. Siya ay bininyagan. Pinawisan ako. Yan, ito po yung Calamba. Itinatag ang Calamba bilang hiwalay na bayan mula sa Kabuyaw. 1742 hanggang 1898. Yan. So, makikita natin ito yung pagkakatatag ng bayan ng Calamba hanggang sa magkaroon ng iba-ibang mga establishment. Ayan, at natitik dito na binili ni Don Clemente de Asanza ang ilang lupain sa Calamba. Hindi natapos ang pagbabaya dahil sa pagpanaw niya noong 1803. Sa mga ilang mga tao na bumili, nakadeklara pa pala dito. Ayan po ang Laguna ni Rizal. Ayan. Ayan. Mamaya po akit tayo. Ayan. Ito po ang damit niya. Ayan. So, ayan. Kuhain yung aking
Ito yung isputin niyang gawa ni Leonora Rivera. Ayan. So, ayan, makikita mo mga kasuotan ng upa naman. Ayan, si Rizal bilang mag-aaral. Ayan po, ayan. Ito yung kung saan ay lugar na kanyang pinag-aralan. Sa Manila, ayan. Kumuha si Rizal ng kursong medisina 1870. Tapos ng bachelor Marso 1877. 1873, kalawang taon ito sa Columbia Second Year College. Hulyo 1872, nagsimulang mag-aral sa Rizal ng bachelor artes. Tapos ngayon ng antas area sa Ateneo. Hulyo 10, 1872, ayan. Makita niya na ipasan niya ang pagsusulit sa doktrina Kristiyana Arithmetica at pagbabasa sa kolehiyo ni San Juan de Letrán. Napakatalino ng bata ni Rizal. April 1877, kumuha si Rizal ng kursong Filosofiya at Panitikan sa Universidad de Santo Tomas. Ayan. Yan po ang ilang sa mga natala sa mga kinuhang kurso ng ating dakilang bayani. Ito nga, 1878, kumuha si Rizal ng kursong medisina sa Universidad de Santo Tomas. Rizal take the course and medicine at the University of Santo Tomas. Ito po ang kanyang mga dokumentado. Ayan po si Jose Rizal. Yan yung isa sa mga aklat na binasa ng ating pambansang bayani. So, maaaring yan ay mga kulang na kasi makikita natin parang replika na lang yung original. So, yan ang mga libro na binasa ng ating dakilang bayan. Kaya siya ay naging matalino, ay nagbabasa lalo siya. Mga aklat na binasa ni Rizal noong kanyang kabataan. Natamo ni Rizal ang dalawang unang gantimpala mula sa Liceo Artístico Literario para sa kanyang mga gamit. Pampanitikan ang The Juventud Filipina Televisión, El Consejo de los Dios 1880. Naging bantog si Rizal nung siya ay pinagkaisan din ng mga Espanyol dahil sa kanyang progresong kaisipan. So yun, matalino po talaga. Ayan, si Rizal. Si Jose Rizal sa edad na 18. Gallery 3, ayan. So, ayan. Meron pa ba tayo nakakalimutan? Ito yung mga mapa. Ayan. So, akit po tayo sa second floor para tingnan natin yung iba pang mga makikita natin dito sa bahay na nila. Ayan, sa entrada ba lang makikita mo yung pagiging malikain na gumawa nito. Talagang may kaya. Kasi nung mga panahon yun, hindi ka makakaroon ng ganitong bahay kung wala kayong pera. So ayan, makikita mo talaga yung
sa entrada ng pasimano ng hagdan ay mga watawat ng ating bansa. Ayan. Ayan. Saan ba tayo entrada? Ang una. Ayan, dito tayo. Ito isang kainan. So walang labasan, exit. Ayan. So makikita natin, ito yung mga kainan ng pamilya nila. Ayan, makikita mo yung mga sinaon ng lagayan ng mga ricado, mga sukal. Ayan. Mga ito ang kanilang kainan. Ayan. So may mga gulay. Halata mo na nung mga panahong yun ay masipag rin magtanim ng mga gulay ang pamilya ni Jose Rizal. At kahit si Jose Rizal mahilig sa mga pagtatanim. Ayan. Ayan. Family dining room. Ayan. At kitchen. Ayan. Ito po yung family dining room nila. So ito yung mga kanilang mga kubyertos, mga plato, mga baso na talagang makikita mong may kalumaan na. Ayan. Ayan. Makikita natin talagang mapanuring nirenovate ng mapanglikhang arkitektong si Ginoong Napkel para maging mabuhay muli ang originality ng mga kagamitan ito. Ayan. Makikita nyo yung may mga yung mga bandihado malalaki. Ayan. Makikita mo na talagang original yan. Inihandog o donated by Ginoo at Ginang Constancia Buena, Nenya and Mr. and Mrs. Modesto Decina. Ayan, parang mga donated na lang pala yan, mga gamit na yan. Kasi siyempre, nung mga panahong ikalawang siglo ng digmaan, makikita natin na talagang kapag digmaan, siyempre walang matitirang mga kagamitan. Ayan, ito pa yung mga gamit nila. So hindi ko alam paano matawag yan. So basta mga gamit nila yan. Ayan, no? Pakikita natin, no? Ayan, so tingnan natin. Ayan, tutukan natin isa-isa. Ayan. Dami. Ayan. Ayan ang mga kagamitang panghapunan. Ayan. Ay mga ari ni Soledad Rizal, kapatid ni Jose Rizal. Ayan. Ayan, no? Ipinahiram sa dambana sa kagandahang loob ni Ginang Potensiana Gironelia Rizal. Ayan. So mga donated na pala itong mga gamit na ito. Siyempre o sa katagalan. So ayan, hindi pwedeng buksan yan. Bawal, don't touch eh. So ayan, ito naman po yung kumbaga ay lutuan nila. Ayan, makikita mo pinakalumang mga lutuan nila yan. Ayan. Lutuan na sa kahoy. Ayan, makikita mo ang mga sandok talaga. Mga kubyertos. Ayan, malaking banga. Lagayan ng tubig. So ayan. Mga palayok. At makikita natin dyan yung ano ba yan? Ayan. Ayan yung mga plansa. So may plansa pa kami nung araw. Mga bilao. Ayan.
talagang sa kalumaan na po ay talagang halos masisira na. Ayan. Mga ito yung parang lagayan yan ng bigas yata. Meron kami yan, lagayan ng palay. Ayan yung kayuran. Doon sa likod meron pa yan. So at makikita mo natin po na replika na lang ng originality ito. So maaaring yung iba ay nawala na, siyempre sa katagalan. Sabi nga ay ito ay na-renovate noong 1950 sa panahon ni Pangulong Elpidio Quirino na presidente noong mga panahon yun. So ayan. So iwanan na po natin ang family dining room nila. Ayan. So pupunta tayo dito sa ayan. Ito pala yung labasan. Ayan. So makikita po natin yung originality ng kanilang ano yun, CR. Noong araw po ganyan ang CR. So sa ngayon ay wala na, iba na. Ang pa natin ngayon ay yung iba na yung ating CR ngayon. Yan po ang original na CR ng mga panahon. Ayan. So makikita natin. At ayan siguro ay tingin ko ay kung may CR na pang lalaki, may CR din pang babae. Maaring ito ay pang babae o pang lalaki. So sa katagalan siguro ginawa na lang nila ito na istaka ng tubig. Kasi po ang banga, yan po ay sumusimbolo na lagayan ng tubig. So, kitang-kita pa rin ang originalidad ng kanilang panyo o palikuran sa wikang Tagalog. So, labasan o exit. At makikita po natin, meron ditong gamit sa balon. So yun nakita po natin kanina doon sa likod sa ayan po yung sa yan sa ilalim. Yan po yung balon nila. Siguro katagalan ay wala na, hindi na nagagamit, wala na yung. So ito po yung labasan. Ayan. Ayan. At kung medyo may edad na, ayan. Ito po yung elevator. Ayan, na sa mga hirap na dito dumadaan. Ito yung elevator. So ito yung babaan. Mamaya bababa po tayo. So hindi ko pa napupuntahan yung isang lugar doon. So babalik po tayo doon. Ito po yung kanilang labasan. Ayan. Yan po yung pinakabintana ng kanilang bahay. At yan po yung kalsada ng BP Rizal at P. Burgos. Yan. So, ayan. At ito naman yung formal dining area. This dining area is used should only when they have guests. Delivery is also located and it is said that they had the best collection of book during the time of Jose and the Hacienda de Calamba with about 1,000 titles. The two Betis called the Galeneria from Spanish word galo for chicken are commonly placed on the ground floor. Inland farmer placed their live chicken while waiting to be accommodated the sopa chair with the solihia at the back was shoot by Jose Rizal and displayed in formal dining. Ito po yung pang bisita nilang dining pag may mga bisita sila, mga family gathering.
mga friends. So, dito sila nagdaraos ng kanilang formal dining. At rin yung kanyang mga ilang mga libro, dahil si Jose Rizal ay palabasan ng iba-ibang mga filosofiya, ilang mga libro na ilan sa kanyang mga akda ay umani ng papuri at parangal ang ating dakilang bayani. So makikita po natin na original talaga na bintana nila. Bagamat yan po ay replika na lang ng totoong originality, sapagkat ito ay nirenovate na noong 1950 sa panahon ni Elpidio Quireno, na rinenovate ito sa pamamagitan ng dalubhasa at kilalang architect na si Ginoong Napken. So ito yata yung sombrero ni Rizal, at ito rin yung kanyang tungkod na makikita natin na lagi niyang sinusuot kapag siya ay namamasyal, siya ay naglalayag kung saan lugar. At yan po yung salukot. Ayan. So may fire extinguisher. Makabago na kasi kailangan talaga may fire extinguisher. In cases ay pwedeng gawin yan. Dahil ako'y dati rin naging security guard ng halos 15 years bago tayo mag-retire. Sir, pwede makapasok. Ayan, ito naman po yung lugar at mga panggapan o Rizal. Makikita natin. Yan si Dr. Rizal. Yan po ang mga table ng kanyang mga bisita dito. Yan. So makikita natin dito ay ito yung bedroom ng mga babae. Alam naman natin na si Jose Rizal ay maraming mga kapatid na babae. There is only one bed, as the only one who use it is this eldest, while the rest sleep on the floor with sleeping mat and divan, a sofa or couch, and singing message should by Trinidad. One of his sister are original. Ayan po yung kanilang higaan ni na Trinidad at kanyang pang mga kapatid. So kitang-kita yung replika dito. Ayan. 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 May mga salamin pa sila, tapos may lumang tahian pa. Yan yung larong sungka, bihira ng larong sungka. Ayan, kita natin yan yung ilaw nila habang sila ay natutulog. Yan, ito po yung kwarto ng mga babae. Ayan. At ayan naman po ang salamin na kita po ang ating kapugihang lalaki. Ayan. Ayan. The brightest in his class at Ateneo.
and was always being awarded prizes. Ayan yung nag-aral siya sa Ateneo at may nakuha siyang mga awards. So medyo may kalumaan na lang. Ayan, si Dr. Rizal di Maximino Viola Dr. Ferdinand Lometric and Lepner. So natatandaan po natin sa kasaysayan si Ferdinand Lometric. Siya po yung tumulong sa ibang bansa para mag-aaral ng pagkadalubhasa sa ophthalmology. Ito ang si Dr. Rizal. Kaya siya ay nag-aral doon dahil sa udyok na rin ng kanyang mga magulang, mga kapatid, dahil na lumalabo na ang paningin ng nanay niyang si Tudora, kaya minarapat na siya mag-aral upang siya rin mismo tumingin at manggamot sa kanyang nanay. Kaya nung siya ay nakatapos ng pagkadalubhasa sa ophthalmology ba yun? O sa mata ay nagbalik siya sa Pilipinas para bigyan ng karapatang lunas at pagalingin ang kanyang nanay na nawawalan na ng paningin. Iyan po si Lometric at si Dr. Jose Rizal. Ayan, ito po yung mga iba pang mga larawan ni Dr. Jose Rizal. Kita natin. So yan. Replika. Ito ang pinakasalas. Ano to sir? Pinakasalas ano? Ayan, ito yung pinakasalas. Pinakasaludara ng mga bisita. At makikita natin ang mga antigo pa rin ang mga upuan. Bagamat makikita natin na renovate na ito. Ang originality ay wala na. So pero kitang-kita pa rin yung replika ng originality. Ayan. At ito naman po makikita rito yung tulugan ng mga lalaki. Kung doon po sa kabila ay tulugan ng mga babae, ito naman po yung tulugan ng mga lalaki. Si Pasiano at si naman natin. Ayan. Ayan. So ito po yung replika na lang ng mga nakaraan nila. Ayan. So ayan, may box pa yan. Yan marahil siya umupo. Ayan. Upuan nila. Ayan. At ito, ang kanilang higaan, tigisa sila. So, sa ibaba at saka sa taas. Ayan ang kanilang mga upuan. At ito naman yung nakatayo. So, ayan. Napakaganda. At kitang-kita mo rin talaga yung originality ng kanilang bintana. Ayan. Ayan. So, pupunta naman po tayo sa bedroom ng kanilang mga magulang. Kung ang kanyang mga anak na babae ay mayroon pong bedroom doon, saka po dito. Ang kanilang mga magulang po na sina Teodora Alonso at Francisco Rizal Mercado ay ito naman po yung kanilang tulugan. Ayon dito nakalagay din, so this is where Jose Protasio Rizal was born between 11 p.m. and 12 midnight on June 1981, a Wednesday. As he was born on Wednesday, a devotion to this Saint Joseph, he was named Jose as for Protasio is honor of the best day for Saint Peter. Protasius, June 19, patron saint of
eye maker and is involved for the discovery of Cheb. The Almario or Pillow Rock, where pillow and sleeping mat are placed above where while line and blanket go to a compartment below. The above cabinet, the aka chair with the long and wide armrest and turatan chair are all original furniture. At nakalagay po dyan, si Jose Rizal ay pinanganak noong Hunyo 19, 1861 na sa pagitan daw po ng alas 11 hanggang alas 12 na gabi. At ayon sa kasaysayan ay muntik ng kamatay ng nanay niya sa kanya sa pagluluwal kay Rizal dahil nga sobrang laki daw ng ulo doktor. So at makikita natin sa mga inilatag na dokumento ay ito yung lugar na bedroom ng kanyang mga magulang. Makikita po yung upuan, so parang tasa pa yan. Ayan. Yung silyang steady, tapos yung silyang tumba-tumba. Ayan, makikita pa natin yung banig o yung tinatawag na kalagumay. Maaaring dito sila minsan at ayan po yan, parang box na yan. Yan ay yari sa Ratan yata. So yan ilagayan ng mga damit. Maaaring ng mga panahon na naglalakbay si Rizal yun sa gamit ng mga ganyan. Ayan po ang higaan ng mag-asawa. At mayroon din sila ritong estatwa ni Jesus Christ at mayroon din pong lampara dyan sa tabi. So alam naman po natin na yung Arinola ay talagang original na hindi nawawala sa mga ninuno natin, lalo na kapag medyo malayo yung CR. Yung CR nila naroon pa sa may labasan. Kaya yan po ay Arinola. Kaya ito po ang bedroom ng kanya ng mga magulang ni si Rizal. Ayun, bababa na po tayo at lilisanin na natin ang lugar ito. Tayo po ay lalabas na at titingnan natin kung nakalabas naman ito. Ayan. Ayan. Yan, nandito po tayo sa labas. Ayan. At idagdag ko lang po bilang isang kaalaman. Ayon dun sa isang kasaysayan na ating nabasa, merong nabili si Jose Rizal dyan sa may dapitan. Nung siya ay ipatapon dahil sa kanyang mga sulat ng El Turismo at No Limitang Ere. At doon siya pinatapon bago 4 na taon bago siya barilin. So may nabili siyang napakalaking lugar doon sa lugar ng dapitan. Na halos sumigit, kumulang sa 16 hectares ayon doon sa historical na nabasa natin. At doon ay nagturo siya sa mga katutubo
At nilinang niya ang kaisipan ng mga kabataan sa larangan ng pagsasaka at iba pang mga makikita na natin yon sa kasaysayan. At mapapansin natin doon din na nabuo ang kanilang pagmamahalan ni Josephine Bracken, dahil si Dr. Rizal ay doon nagpractice ng kanyang pagiging doktor. At ang tiyuhin ni Josephine Bracken ay nagkasakit sa mata. Kaya yun ang dahilan bakit nagkakilala sina Josephine Bracken at si Jose Rizal. At sa unang pagkakita ay naging magkaibigan sila hanggang sila ay magkakilala. Ayon sa kasaysayan, sila ay nagkaanak pero hindi, pagkaluwal ng bata ay namatay at binawian ng buhay. So maraming mga lugar doon, at isa pang lugar doon ay yung simbahan ng Dapitan na mayroong ginawa siya doong mapa na ito hindi makikita sa makikita lang ito pagkikiakit sa kampanaryo doon, at makikita mo yung pinakabuong mapa ng Dapitan. So at ayon sa kasaysayan ay si Jose Rizal daw ang gumawa noon. So yun ay pinaka iniingatan ngayon din doon sa lugar ng Dapitan bilang alaala na iniwan ng ating dakilang bayani. Kaya kahit siyang magpunta, si Jose Rizal ay tama mo talaga yung kanyang pagiging makabayan, matulungin sa kanyang kapwa Pilipino. Ito po, ikutin natin yung lugar dito. So hindi natin alam kung nasaan ngayon yung lugar na maraming mga alagang manok. Ito po, ayon sa kasaysayan, maaaring ito si nung bata pa si Pipi. Dalawa ang ginagamit na pangalan ni Pipi, ni Jose Rizal, Pipi at saka Moy. Kapag nagsusulat siya, tinatago niya sa pangalang Moy at tinatawag niya siyang Pipi. Ayan ang kanyang alagang aso. Ayan. Ikot po tayo doon. So maraming mga estudyante dito. Ayan. Ayan, ito po yung kabuuan ng bahay ni Jose Rizal. Diba? Matandang puno na ito. Pinag-ugatan na. Ayan, at ayon sa pagkakatala sa kasaysayan, sinasabing ito ang dinilibing sina Francisco Rizal Mercado at Teodora Alonso Realonda sa pamamagitan ng pamamulang pandalawigan ng Laguna at Jose de Lina Jr. Ayan. Si Jose de Lina ang nagpagawa nito. So ayan, mag-asawang Francisco at Teodora. Ito po nakatinilay. Ayan. So magpugay po tayo bilang paggalang sa kanilang himlayan. Ayan, so story cut. Isa-isahin po natin dito. Dito tayo magdadaan. Ayan, ito ang kubo. Ito ang kubo. Matatandaan natin na sa isang kubo ay ayan, dito naglalag kubo.
tamaan eh. So, ng lugar. So ito yung restaurant. Ayan. So, ang mga lugar na bawal. Kuya, kumingis lang sa Iniiwasan ko nga po.
Siguro dito ko po natatapusin ang ating ikot at pagsasaliksik sa lugar ng bahay ng Gato si Rizal. At labis po ako maraming natutuhan at natuklasan sa katauhan ng ating bayaning si Dr. si Rizal. Masasabi po natin isa sa talaga siyang karapat-dapat na tanghalin na bayani ng ating panahon. Ayan po ang katabi ko si Dr. si Rizal. At isama pagpupugay po sa inyo, Dr. si Rizal. Kayo po ay ating ginagalang, nire-respeto ng isang bayani na ating bansa. So sa inyo po lahat, mga ka-followers, mga kasama, mga kasangga, hanggang dito na lang po ang ating pag-vlog. Paki-like, kasi po kung naibigan nyo ang ating sharing, ating mga hindi po, ito po ang inyong kasama, kasangga, gagapay, kasunod. Please, don't forget, please like, share, and follow. Bye-bye. Thank you for watching.